Ready na? Ay, 2 minutes. Ang bilis naman ng 2 minutes. Okay, number 1. The difference between the squares of two consecutive even numbers is 28. What are these numbers? Mayroong mga choices. Let's do solution number 1. According tayo sa mga choices, pwede natin itong tawaging choices. Trial and error. Thank you so much. Okay, tawagin natin itong trial and error. Sa mga choices, anong sabi dito? Consecutive even numbers. Doon lang tayo sa mga consecutive. Ay, pwede tayong mag-eliminate. Huwag na natin yung isali. Oy, hindi man yan siya even na consecutive numbers. So ngayon, meron tayong 12 and 14. Mayroon tayong 6 and 8. 4 and 6. Para hindi tayo masyadong mahirapan sa trial and error dito sa ating solution number 1, unahin natin yung pinakamaliit na numero. Okay? The difference between the squares of two numbers. Unahin natin si letter E. Bigger number minus smaller number. Therefore, yung 6E squared daw natin yan, minusa natin sa 4 squared. 6 squared or 6 times 6, that is 36. Minusa natin sa 16, this is 20. Eliminate natin yan siya. Now, let's do letter D. Si letter D, bigger number minus smaller number. 8 times 8, 64. 6 times 6, 36. 64 minus 36, and this is 28. 28 daw yung difference. Therefore, ang tamang sagot dito ay letter D. So, yan yung tinatawag nating trial and error. Bali, according tayo sa choices. Solution number 2. Bilisan lang natin ng konti para tuloy-tuloy tayo kay marami man ito. Solution number 2. Bigger number minus smaller number. Let, ano bang gusto nyo? Let n para sa ating first even number. N plus 2 para sa ating second even number. So, ang sabi daw ay the difference between the squares of 2. Ito yung bigger number, smaller number. So, bigger number minus smaller number. So, we have n plus 2 squared minus n squared. Ang difference daw ay 28. Anong gagawin natin dito? Ito siya, yung n plus 2 squared. Ang ibig sabihin yan ay n plus 2 times n plus 2. Ang daming mga paraan kung paano ito isolve. Meron tayong tinatawag na vertical method. Meron din yung box method. Meron din yung FOIL method. So siguro sa FOIL method, maraming nakakaalam kung ano yung FOIL method siguro, no? Dito na lang tayo sa FOIL method. First, F for first, this is n squared. I-multiply natin yan siya. O for outside, this is plus 2n. Next, I for inside, this is 2n. L for last, and this is 2 times 2 equals 4. Ngayon, same term, yan siya, pareho ba sila ng apelyido na letter N? So therefore, this is n squared plus 4n plus 4. Ang value nito, ito na yon. So isulat lang natin. Okay, delete natin yan lahat. Ito yung isulat natin, n squared plus 4n plus 4 minus n squared equals 28. Ito yung tinatawag na algebraic way sa pag-solve. Then, bakit nawala yung mga kulay-kulay dito? Ayan. Yung mga like terms dito, yung n squared, minusa ng n squared, wala na yan. Siya ang matitira na lang ay yung dalawa, 4n plus 4. Itong plus 4, since pang-add siya dyan, kapag matransfer pang minus na yan sa kabila, ang matitira
ay 4n equals 28 minus 4, and this is 24. Para makuha natin yung value ni n, since si 4 ay pang-multiply, pang-divide na yan sa kabila, kaya ang unang numero ay 6. Let n para sa first even number, and that is 6. Second even number, n plus 2 or 6 plus 2, and this is 8. Kaya ito na yung sagot. Happy? So, depende na lang sa inyo kung alin sa dalawa, solution number 1, solution number 2, ang gamitin nyo. Let's do number 2. Si Monette got the scores of 13, 21, mas better yung solution number 1. Okay. Si Monette got the scores of 13, 21, 17, 18, and 21. Dalawa yung 21. In her first 5 quizzes, what score must she got in her 6th quiz to get an average of 19? Bigyan ko kayo ng iba pang solusyon para may pagpilian kayo. Solution number 1. Isulat ko 13, may 21, may 17, may 18, may 21 pa. Anong gusto daw? Dapat ang pang-anim ay 19 daw yung average. Dapat 19. Ngayon, kulangan ng 6, so ada natin ng 6 para maging 19. Sobra ng 2, minusa natin ng 2. Ito naman ay kailangan nating dagdagan ng 2 para maging 19. And then ito dagdagan ng 1 para maging 19. Minusa natin ng 2 para maging 19. Anong gagawin ko dito? Ang sobra kasi dyan, i-add ko sa 19. So ito yung solution number 1 muna tayo. Balik kayo na mamili kung saan kayo hiyang. Parehong negative at positive, i-out ko na yan siya. Tapos dito positive 1, negative 2. So meron pa akong isang natitira, and this is 5. Yung 5 na yan yung idagdag ko dito. Therefore, ang sagot ay 24. 24. Solution number 2. Bali, kayo na ang mamili kung saan kayo hiyang. Saan kaya sa dalawang solusyon ang pwede kayo. Ang sabi dito, 6, ang average ay 19. So therefore, alam niyo ba anong ibig sabihin ng average? Bali, halimbawa, 6 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I-add nyo yan siya. Kung ilan yung score sa 6, i-divide ng 6. Ang average daw ay 19. Para makuha natin yung total dyan, since si 6 ay pang-divide, pang-multiply na yan dyan sa kabila. Therefore, this is 19 times 6, 54, 5, and this is 11. So therefore, ang total ay 114. Next, yung total mismo dito. Yung total, dahan-dahanin natin yan siya. Sa actual na exam, para hindi kayo maubusan ng oras, huwag niyo isulat na ganito, 13, 21, 40, maubos yung oras niyo dyan. Iparis-paris niyo. Katulad nitong si 13 at saka si 17, maganda siyang iparis kasi si 3 at saka si 7, 10 kasi yan siya. Therefore, this is 30. Si 30, madali na lang siyang i-add sa 21. So therefore, this is 51. And then, ada natin yan siya sa total dito sa dalawang natitira, which is 39. 51 plus 39, this is 90. Kunin lang ang difference. Ang difference ay 24. Kaya ang sagot, 24. Happy? So ngayon mamili kayo, alin ba dyan ang gusto ko? Solution number 1 o solution number 2? Ganun lang. Number 3. Mr. Adamos bought a lot at 560,000. If he sells this at 728,000, how much profit did he make?
kailangan lang natin kukunin yung difference. Ilan daw yung profit ang makukuha niya dito? Saan natin siya ikumpara? Kukunin ang difference. Pareho man yung merong 3 zero, no? 3 zero. Ignore natin yan. Pareho lang yung sagot. So ngayon, focus tayo sa 728. Minusan natin sa 560. I-divide natin. Ano yung pang-divide natin? Si 560 ba or si 728? Remember kung saan siya kinukumpara, doon natin, yun yung pang-divide natin. Kung sino dito or alin dito yung kinukumpara siya, yun ang pang-divide natin dito sa number 3. Mr. Adamos, bumili daw siya ng lupa 560. If he sells this at 720, how much profit did he make? Therefore, ikumpara natin sa original, which is 560. Kung kukunin ang difference, this is 8, ilan to? 6, 1, 560. Si 168, i-divide natin sa 560. Yung decimal, i-align natin sa taas bago tayo magdagdag ng 0 kasi kulang. Ilan ba yung... Pwede nyo i-ganito ba? Para madali nyo matink. So, 3. Try natin yung 3. 0, 18, 31, 15, 16 ay exact naman siyang 0.3. 0.3, kung i-convert natin into merong percent sign, i-move lang natin twice to the right side yung decimal, kaya ito ay 30%. Happy? From 560. Gusto nyo yung iba pang... Ito yung pinakasimpleng solusyon. Yan yung pinakasimpleng solusyon. Ito yung old price. Ito yung profit. Tapos, new price. Yung old price natin ay 560. Mali 5,000, 560,000. Ignore na lang natin yung 3 zero na yan. Pareho lang yung sagot. Tapos, yung profit niya, ilan kaya yung porsyento na dapat maka 728 siya? So, ilan kayang porsyento? Let P para sa porsyento dito sa 560. Oh, yun lang. Ganun lang. So therefore, since ito ay pang-add dyan, pang-minus na yan dito sa kabila. So P equals 728 minus 560, and this is 168. Tapos ito namang 560, since pang-multiply siya dyan, pang-divide naman siya sa kabila. Na-solve na natin to, which is equal to 30%. So ito yung solution number 2. Pili lang kayo kung doon kayo sa solution number 1 or solution number 2. Sa solution number 3, pwede niyong gamitin isa-isa, trial and error according sa choices, pero maubos yung oras niyo dyan. Dito na tayo sa number 4. Happy? Happy? Okay lang ang everybody? Madali lang ang math. Relax lang ha. Take a deep breath. Madali lang ang math. Okay. Concentrate lang. Whew. O, dito tayo number 4. 75% of the workforce of an office daw are aged 40 and above. If there are 1,500 employees, how many are below 40 years old? Ilan kaya yung below? Ang sabi, 75% ay above.
75% ay above. Ano ba yung kabuuan? Ang kabuuan ay 100%. Minusan natin sa 75%, 25% yung below. 25% yung below. Ang total, 1,500. So therefore, dito tayo sa total na 1,500, 25% of ang of multiplication dito sa 1,500. Shortcut tayo ha, kung paano mag-multiply. Paano nito i-multiply? Gawin yung 1/4. I-multiply ng 1,500. O di ba, i-divide lang ng 4. Ganon. Mas easy pa. 750. Divide ng 2, 750. Tapos, kalahati sa 750, 350, 375. So, therefore, ang sagot dito ay 375. Pwede kayong magsulat sa, ano tawag doon? Questionnaire. Pwede kayong mag-solve sa questionnaire. Isa pang paraan. Kapag meron kang percent, tapos meron kang 2 zero, i-out mo na yan siya. Ang i-multiply lang natin dito, ito lang si 25 at saka si 15. 25 times 15, and this is 375. Happy? Walang problema dito. No need ng ibang solusyon, no? Otherwise, meron pa tayong ibang solusyon, pero no need na. No need na ha. Proceed na tayo. No need na tayo ng ibang solusyon. Naintindihan naman si number 4. Meron bang hindi nakaintindi dito sa number 4? Meron tayong solution number 3. Kung hindi nyo naintindihan, pwede natin gawin yung Cantu style way sa pag-solve dito kung hindi nyo naintindihan. Copy, happy na everybody? Wala nang problema. Naka-gets naman, no? Number 5. A man was granted a housing loan of 1,250,000. The 3% interest was deducted once when the check was given to him. How much is the amount in the check? Isang solusyon. Medyo maliwanag na po. Very good. Isa sa solusyon dito. Kaya dapat nandun na yung kinuhanan na ba? Deducted ba? Kinuhanan na siya ng 3%. Thank you so much. Kinuhanan na siya ng 30%. Ang kabuuan ba kay 100% man yung kabuuan. Tapos, minusan natin ng 3%. Anong sabi? The 3% interest was deducted daw. O diniduct ba dito? So, therefore, ang matitira dito ay 97%. Yung 97% ay i-multiply na natin yan agad-agad dito. O, tama kaya ako? Or baka nag-dream ako? A man was granted a housing loan of 1,250,000. The 3% was deducted once when the check was given to him. So therefore, yung 3% talaga ay doon siya sa 1,250,000. So therefore, kung kukunin natin yung 3%, pwede na tayo diretso sa 100% minus 3%, and this is 97%. Si 97% of sa 1,250,000. So therefore, pag percent ba, ibig sabihin itong percent means per 100. So therefore, 97 per 100 na i-multiply dito. Kaya mag-cancel lang tayo ng 2 zero. So therefore, dito, kapag may percent sign, minumultiply na mayroong 2 zero, ito lang ang i-multiply natin. Yan. So, 1, 2, 5, 2 zero,
Tapos mamaya na yan, dito lang tayo, ganyan. Mamaya na yung 2 0. So ito lang bali yung ating i-multiply. So ngayon, kapag dinahandahan na natin yung multiply, ilan ba to? 3, 35, 14, 7, 10 carry 1, 8, 45, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 22, tama ba ako? 9, 10, 11. Okay, 5, 2, carry 1, 2, 1. Tapos, yung 0, wag kalimutan, mayroon pa akong 2 0. So therefore, ang sagot dito ay 1,212,000. O happy na? Okay? O take a deep breath. Sumakit ba ang ulo regarding sa mga numbers na to? Proceed tayo. Para doon tayo sa mga easy. Iwanan na natin yan. Dito muna tayo sa medyo madali. Okay, take a deep breath. Take a deep breath. Kaya nyo yan. Number 6, a number is increased by 200 and divided by 9. The result is 80. Anong gusto nyong solusyon? Solution number 1. Sa solution number 1, mayroon tayong tinatawag na baliktaran. Baliktaran tayo. Ang result ay 80. Ang result ay 80. Ang sabi, dinivide daw ng 9. Kung nag-divide ng 9, i-multiply natin ng 9. So therefore, this is 720. Yung next, increased by 200. Baliktarin natin si increased plus 200 yan siya. Ang baliktad, minus 200. Ang sagot dito sa i-minus natin, that is 520. Happy? Happy everybody? Mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. O, di ba? Okay? Next, solution number 2. Para may pagpilian kayo ba? Dito tayo sa tinatawag na algebraic way sa pag-solve. Algebraic way. Basta algebraic way. Yung mga kulay-kulay natin. Okay? The algebraic way. A number is increased by 200. Hindi natin alam yung numero. Let n para sa number na yan na add down natin ng 200. Tapos, divided by 9. Ano i-divide natin ng 9? Yung number is increased by 200. Yan ang i-divide natin ng 9. Ang result daw ay 80 equals 80. Ito na yung equation sa problem na ito para makuha natin yung number na hinahanap natin. Happy? So ngayon, since si 9 si 9 ay pang-divide sa ating n plus 20, pang-multiply na yan sa kabila. So, ang matitira natin dito ay itong n plus 200. Ano sinabi ko kanina? 20. N plus 200 equals 80 times 9. This is 720. Para makuha natin yung value nitong si n. Ito namang si 200, since pang-add siya dyan kapag ma-transfer, pang-minus na sa kabila. Therefore, n equals 520. Happy? So, kayo nang mamili. Ano ba? Ano bang solusyon dito ang hiyang kayo? Solution number 1 o solution number 2? So, marami kayong pagpilian, di ba? Beautiful lang talaga ako. Number 7. Oy, at their girls' night out, si Riza arrived at the venue. Oy, mga Jima arrived 10 minutes. O, ngayon,
Sulat natin yan. Okay, isulat natin yung given para hindi tayo malito ba. 9 p.m. daw. Tapos, itong si Gemma daw, si Gemma arrived 10 minutes earlier than, 10 minutes earlier. Ay, wala pala. Gemma arrived 10 minutes earlier. So, ibig sabihin, 8:50 p.m. While itong si Jean arrived 5 minutes after Riza. So, si Jean daw, 5 minutes after ni Riza. If si Cathy daw arrived 5 minutes after Gemma, yun, si Gemma, 5 minutes after ni Gemma. So, wala na. Tapos na tayo. 5 minutes, adan mo lang ng 5 yan siya. So, 8:55. Alam ko. Kaya niyo itong iba. Okay. Relax lang ha. Relax. Take a deep breath. Relax. Tapos, i-convince niyo yung sarili niyo. Huwag niyong i-down yung sarili niyo na, hindi ko talaga maintindihan yan, ma'am. Mahirap talaga ang math. I-convince niyo yung sarili niyo ba, kaya ko to. Kasi, kung lagi mong sinasabihan ang sarili niyo na, hindi ko talaga kaya ang math, baka marinig kayo sa sarili, baka maniwala yung sarili niyo ba, na hindi niyo kaya. So, tell yourself, kaya ko to. Kaya mo to. 3 years ago, age problem tayo, 3 years ago, si Harry daw was 24 years old, her only niece. Meron tayong 2 tao. Para hindi tayo malito, isulat natin yung 2 tao. Okay? Isulat natin yung 2 tao. So ngayon, si Harry. Okay? Kaya nyo yan. Isulat nyo si Harry. Para mas lalong madali para sa inyo, ang gagawin nyo lang talaga ay i-identify ang given. Para hindi kayo mahirapan ba? I-identify muna natin ang given. 3 years ago daw, itong si Harry was 24 years old. So, 3 years ago, minusa natin ng 3 dito sa ating now. Okay. 3 years ago, Henry was 24. Meron na siyang edad na 24. Yung niece daw niya, her only niece was 1/8 of his age during that time. So, dito tayo ha. Para maintindihan nyo, ano bang ibig sabihin ng 1/8? Okay. 1/8 of. Sulat natin si 1/8 of his age during that time. I-identify natin yung given para mas madali nyong maintindihan. Ang 1/8, kopyahin natin ang of multiplication. His age during that time, nasa given, 24. 1/8 i-multiply sa 24, pareho lang yan sa 24 divided by 8, which is equal to 3. Meron na tayong edad ni niece 3 years ago. Happy? 3 years ago. Ilan man yung edad ni niece ngayon? Mayroon na tayong edad ni niece 3 years ago. Take a deep breath. Now, diba, plus 3? Plus 3. That was 3 years ago. So therefore, yung now dito si Harry 27, si niece ay 6. So ang, para man ako si niece ay 6. Happy? Okay na tayo dyan. Yan lang. Next.
Number 9. Number 9. Martin buys a new TV set priced at 60,000, which is 1/3 of the money he has in his wallet. And DVD player for 15,000, which is 1/12 of his money in his wallet. How much does he have in his wallet? So therefore, kahit alin dito, yun pa rin yung sagot. So kahit ito or ito kayang pangalawa, kahit saan dyan, pariho lang yan siya. So kung dito tayo sa una, 60,000 is 1/3 of his money sa wallet daw. So, let W para sa pera niya sa kanyang wallet. Yung isa naman ay 15,000, kahit saan dito ha, pwede is 1/12 of yung money niya sa wallet niya, let W para sa money niya sa kanyang wallet. Kopyahin si 60,000. Ang is equal sign yan siya. Ang of multiplication. Itong W, 1/3 of W ay pareho lang yan sa W divided by 3. Para makuha natin yung kung ilan yung pera niya, since si 3 ay pang-divide dyan, pang-multiply na yan sa 60,000 natin. So therefore, this is 18 at kopyahin na lang yung 4 na 0. 180,000. Isa pa, 15,000 ang is equal sign, ang of multiplication, yung W ma-multiply sa ating fraction of 1/12. Para makuha natin yung value ni 12 since 12 ni W, since si 12 ay pang-divide ni W, pang-multiply na yan dyan. 15 times 12, tapos idagdag mo na lang yung 3 0, ganon pa rin yung sagot. Tama ba? Oh, yes. So therefore, ang sagot ay letter B. Next, number 9. If Jana's monthly salary is M and she spends N, what part of her allowance does she save? Ipipik ko muna yung sarili ko, ha? Woo! Uy. Okay, number 10. Kayo pagpatanda na. Okay, ganito kasi yan siya. If Jana's monthly allowance ay M, yung monthly allowance niya. She spends N. Ibig sabihin, yan ang ma-minus sa kanyang allowance. What part of her allowance does she save? What part of her allowance? Ano yung allowance? Letter M. Saan siya nakakumpara sa mismong allowance niya? So therefore, ang difference dito ay i-divide natin sa kanyang letter M, let M para sa allowance. Ang nasa choices, dapat, di ba, meron sa choices, kung tutuusin, kapag ganyan lang kulang kasi, ito, kapag nilinya yan siya, dapat ganyan ito. Oy, mataas nga. Dapat ganyan siya kapag naka-line. Kapag naka-line, dapat ganyan. Kasi kapag ganito lang, ang ibig sabihin kasi nito ay M minus N over M. Hindi yan siya pariho. Hindi yan siya pariho. So anyway, baka typo error lang ba?
Okay, baka type or error lang. Otherwise, kung lalabas na hindi nila nilagyan ng parentheses, ay go lang. Lumabas yan dati. Okay,